Yellow Ribbon! Noon pa man ay talagang napakahirap ng talunin sa digmaan ang Israel. Ilang bansa na ang sumubok na pabagsakin ng Israel pero lahat ng ito ay nabigo at nagresulta lamang ito sa paglawak ng lupain ng Israel. Pero bakit nga ba napakahirap talunin ng Israel sa labanan? Ano ang pinagmulan ng hindi matapos-tapos na kaguluhan na ito? At maaari ba itong humantong sa World War III? Teritoryo. Isa sa pinakamalaking dahilan sa digmaan sa Israel ay ang usapin ng teritoryo. Matagal nang may pag-aaway ang Israel at mga Palestino hinggil sa pag-aangkin ng mga lupaing nasasakupan ng State of Israel. Ang pagtatag ng Israel noong 1948 at ang pagsasama nito ng mga teritoryo ng West Bank, Gaza Strip at Jerusalem ay nagdulot ng tensyon at digmaan sa pagitan ng Israel at mga Palestino. Rehimen. Ang mga kasunduang pangkapayapaan at mga hakbang na dapat gawin upang umiral ang kapayapaan sa rehiyon ay madalas na nasasakop ng iba't ibang mga rehimen. Ang mga politikal na pagkawatak-watak, trahedya ng liderato at hindi pagkilala o hindi pagsunod sa mga kasunduan ng mga rehimen ay nagpapalala rin sa mga tensyon at nagdudulot ng digmaan. Relihiyon. Ang Israel ay may malaking populasyon ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. Ang mga pangyayari at sagupaan sa rehiyon ay minsan ding may kaugnayan sa mga relihiyosong mga pinagmulan at paniniwala. Maraming digmaan ang nagsimula o nagkapalitan dahil sa mga relihiyosong tuntunin at mga lugar na sagrado para sa mga iba't ibang relihiyon. Kahirapan at kawalan ng katahimikan. Ang mga socio-economics na issue tulad ng kahirapan, kawalan ng pagkapantay-pantay at hindi maayos na kalagayan ng mga mamamayan sa Israel at mga teritoryo nito ay maaaring magdulot ng sama ng loob at pag-aaklas na maaaring humantong sa karahasan at digmaan. Tandaan ang lahat ng mga dahilan at ugat ng digmaan sa Israel ay marami at malalim. Hindi lamang ito maaaring maipaliwanag sa ilang mga pangyayari o pamilya ng kasaysayan. Mahalagang isaalang-alang ang iba't ibang katangian at konteksto ng rehiyon upang masuri ang mga pinagmula ng kahalayan at mga digmaan sa bansang Israel. Ang Israel ay isang bansa na may malakas at higit na modernong pwersang militar. Ito ay may advanced na teknolohiya sa sandatahang lakas tulad ng mga drones, missile defense system at iba pang mga armas. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit mahirap matalo ang Israel. Ang Israel ay mayroon ding solidong politikal at diplomatikong suporta mula sa ibang mga bansa, lalo na mula sa Estados Unidos. We are shocked at the terrorist attack on Israel and we stand in solidarity with the people of Israel. We have sympathies for the affected people. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. Ito ay may malakas na pagkakaisa at determinasyon ng kanilang mga mamamayan na ipagtanggol ang kanilang bansa at pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, ang Hamas ay isang grupo ng militanteng Palestino na lumalaban para sa karapatang pambansa ng mga Palestino. Ngunit ang Hamas ay hindi katulad ng Israel na may malalakas at modernong militar. Sila ay may mga rocket at iba pang improvised weapons na maaaring gamitin laban sa Israel, ngunit ito ay hindi sapat upang malusutan ang Israel Defense Forces o IDF. Ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan ng Israel at Hamas ay ang paglala ng tensyon sa Gaza Strip. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng sunod-sunod na manhunt operation ang Israel Defense Forces o IDF upang arestuhin ang mga Hamas militants at sinundan ito ng mortar at rocket attacks mula sa Hamas. Sa kasalukuyan, ang IDF ay patuloy na nagsasagawa ng mga airstrike sa mga Hamas target sa Gaza Strip.
bilang tugon sa mga rocket attacks ng Hamas. Mas marami pa ring salarin ang nadadawit sa digmaan, pati na rin ang mga sibilyan, at ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa pandaigdigang komunidad. Tinututukan din ng mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos ang sitwasyon at patuloy na nagpapahayag ng kanilang suporta sa Israel. Sa kabilang banda, ang ilang mga bansa at international organizations ay nagpapahayag ng kanilang pagkabahala sa malawakang pagkasira at pagkamatay ng mga sibilyan. Ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago at ang mundo ay nag-aabang ng anumang kasunduan o resolusyon na maaaring magtapos sa kasalukuyang digmaan. Ang digmaan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas ay may malalim na ugat na hindi basta-basta mailalapat sa simpleng pagsusulit ng militar. Ito ay may historical na pinagmulan at mga isyu tungkol sa teritoryo at karapatang pambansa. Ito ay laban ng pampulitika, panlipunan at pangkultura na nagdudulot ng patuloy na tensyon at labanan sa pagitan nila. Ang mga isyu tulad ng pag-aaklas ng Palestino, pagmamalupit ng mga kahaliling Israeli, agawa ng teritoryo at iba pang mga isyu ay naglalagay sa sitwasyon na walang matatapos na pagkakasunduan o kapayapaan. Ang parehong panig ay may malalim na commitment sa kanilang mga layunin at hindi mayamang kasaysayan ng pag-aaway. Maaari bang humantong sa ikatlong digmaang pandaigdig ang nangyayaring labanan na ito? Hindi natin maaaring sabihin ng tiyak kung ang kasalukuyang digmaan sa Israel ay magdudulot ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang ikatlong digmaang pandaigdig ay isang malawakan digmaan na magaganap sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Bagaman ang kasalukuyang digmaan sa Israel ay may malawakang epekto sa Timog Kanlurang Asya, hindi ito nangangahulugang magiging ikatlong digmaang pandaigdig ang resulta nito. Ang mga international na kaganapan at mga patakaran ng mga bansa ang nagdidetermina sa ganitong mga malawakang digmaan. Sa ngayon, mahalaga na ang mga bansa ay manatiling kalmado at gumagamit ng diplomasya upang maresolba ang mga alitan at magkaroon ng kapayapaan. Sa kasalukuyan, ang digmaang nagaganap ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan ng Israel at Palestina. Ang mga pagkamatay at pinsalang nangyayari ay nagdudulot lamang ng patuloy na kamatayan, pananakot at paghihirap. Ang pangmatagalang solusyon sa labanan na ito ay nangangailangan ng malawakang pangunawa, pag-uusap at maayos na kapayapaan na magbibigay sa bawat panig ng kani-kanilang seguridad at patas na pagtrato.